Ako'y naniniwala na magandang ano 'yan, magandang aksyon 'yan, para malaman ng taong bayan yung mga katotohanan Pero sana 'wag namang pagtatakpan yung mga tulad ng ginagawa nila diyan sa Blue Ribbon Committee na alam naman natin na nililihis sa mga dapat matumbok ng mga investigation na 'yan. So sana pagka magkaroon man ng Senate hearing o Senate investigation dyan na sinasabi ni Senator Maimie, ay ilahad na yung buong katotohanan, hindi lamang yung ano lang yung gusto nilang palabasin. At hindi lamang 18, kung hindi ako nagkakamali, meron pa pong mga lalantad at magsasalita tulad po nitong mga Marines. Hindi lamang siguro mga Marines, kung anong mga individual, kung sino ba, General, ang inaasahan po ninyo na lalabas po at magsalita laban po sa gobyerno? Okay, nung una sinasabi nila may 90 raw, 90 yung mga dating security ni Congressman Saldico. Pero lately sinasabi nila na 30 daw sila, 30 yan. Although 18 lang yung lumabas, pero inaasahan natin na meron pang susunod na 12 yata na kanyan din, mag-disclose din ng mga explosive, mas explosive pa nga din daw yung mga sasabihin ng iba Opo. At itong paglulustay o itong mga mali-malitang perang na nakikita po natin, General, ano po yung tingin po ninyo dito, ang dating po ninyo? Dahil hindi po basta-basta yung halaga na dinideliver po nila, lalo na yung dinideliveran nila ay mga matataas pa ng mga opisyal ng pamahalaan. Nabanggit nga ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang dating Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kaya nga, ito ang nakakapanlumo dito. Kung talagang tunay tayong Pilipino, ay magagalit talaga tayo dito sa nangyayaring ito na pagnanakaw. Parang very blatant, parang harap-harapan na, with impunity, walang pangamba na mahuli o maparusahan parang ganun parang lumalabas dito kung presidente ay involved, yung mga senador, congressman, yung mga COMELEC sa eleksyon, mga pari, obispo, CBCP, pati yung mga media, pati yung ICC pala, sinasabi na $2 million ginastos sa mga nag-iimbestiga. Ano na lang tayo? Parang lumalabas dito, parang sindikato na yung buong gobyerno, parang ganito. So dapat talagang panagutin yung mga dapat managot dito. Alang-alang sa mga taong bayan na naghihirap, na dapat yung mga pera na yan para sa taong bayan yan, pero yan, kinamkam nila at ginamit para sa pangsarili nila. Opo. Sa tingin po ninyo, matutugunan, masusolusyonan pa itong problema sa korupsyon sa ating bansa, lalo na't nakikita natin dawit lahat po ng mga nasa pamahalaan di umano? Yeah, ako'y naniniwala na talagang dapat, of course, kung dawit ang presidente dyan, yung mga taas na politiko, yung mga senador, congressman, iba pa, yung mga cabinet official, secretaries, ay siyempre, ida-divert nila o hindi nila aksyonan, di ba? Kasi sila yung involved Pero ako'y naniniwala na balang araw, mananagot at mananagot ni sila dyan sa taong bayan. Meron tayong proseso, hindi mga gana yung ating hindi man nila imbestigahan o talagang parurusahan. Pero meron pa rin pamamaraan in the future, palagay ko, na mapanagot itong mga ito. Opo. Ang Senado, sa pamamagitan po ni Senator Amy Marcos, mayroon pong resolusyong inihain at gusto niya ngang paimbestigahan itong mga pahayag, itong revelasyon ng 18 dating Marines General. Anong tingin po ninyo doon? Ako'y naniniwala na magandang magandang aksyon 'yan para malaman ng taong bayan yung mga katotohanan Pero sana 'wag namang pagtatakpan yung mga tulad ng ginagawa nila diyan sa Blue Ribbon Committee na alam naman natin na nililihis sa mga dapat matumbok ng mga investigation na yan. So sana pagka magkaroon man ng Senate hearing o Senate investigation dyan
na sinasabi ni Senator Maimie ay ilahad na yung buong katotohanan, hindi lamang yung ano lang yung gusto nilang palabasin. Opo. At nire-recommend ho ba ninyo na dapat ding dumalo itong 18 dating Marines sa pagdinig? Tulad po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Dumalo po siya, nagkaroon ng issue doon sa kanyang notarized document, tapos ngayon nagtago. Hindi, maganda yan. Nadadalo talaga sila para panindigan nila yan. Alam ko naman na panindigan nila yan, except na ang worry nila dyan, ang mangyayari dyan ay, of course, yung power of contempt. Di ba? Pwede naman sila i-contempt dyan kung hindi gusto yung sagot nila. Ganon ang nangyayari dyan sa mga congressional hearings na yan eh. Kung ayaw nila yung sagot mo, i-contempt ka nila, kukulong ka nila kaagad eh. Yun ang magiging worry nila dyan. So sana walang mga ganon para talagang open, independent public hearing na ganyan at may lahad yung dapat na may lahad. Opo. Doon, Walang pangamba. yes po, bago ko ipasok kay Partner Admar, General, nung nalaman mo yung naging revelasyon o testimonya nitong mga dating Marines patungkol doon sa di umano'y suhol sa mga ICC investigators dito sa Pilipinas, na nasa likod di umano itong si dating Senator Sonny Trillanes, ano po yung naging reaksyon po ninyo? Hindi, ito yung masama ito eh, itong ganito ano dahil ito ay international body. It's a court. Ibig sabihin eh dapat very fair and just may justice, mayroong fairness, may honesty sa investigation ng kanyan dahil hindi lamang itong ordinaryong kaso. So ganon, base doon sa paglalahad nila, ay meron palang korupsyon doon sa kanilang investigation na pinatira pala sila sa mga mamahaling hotel, pinakain ng gano'n, pati delivery ng kanilang mga gamit ay si Saldico pa ang gumastos lahat, $2 million ang ginastos nila. Napakasama naman ng gano'n, okay? Para lang maidiin yung dating presidente, na kapwa naman natin Pilipino, na sana wala doon sa abroad, kundi dapat dito siya nililitis sa bansa natin, ay ginastusan pa mismo ng mga perang ninakaw ng gobyerno, sa gobyerno. So talagang masamang-masama itong ganitong mangyayari sa atin. General, mayong buntag si Admar po ito. Sir, Ayun buntag, Mar. balikan ko lang yung termino na ginamit ng AFP, ng Philippine Navy, yung dishonorably discharged. Bilang isang dating nasa militar, ano-ano po yung mga example po na mga dahilan para matawag siya na dishonorably discharged? Kasi ang naisip ko rin kasi dito, baka umalis sila dyan sa serbisyo dahil nakakita sila or inoferan sila ng mas malaking sahod, kaya sila umalis at may tuturing na ba itong dishonorably discharged? General. Yeah, pagka dishonorable discharge ka, ibig sabihin meron kang kaso, okay? Administrative case or even criminal case, of course sa AFP or sa labas, sa civilian court, Ang mga kaso dyan, of course, karamihan na kasi dyan sa mga dishonorable discharge ay mga nag-aawol. Ibig sabihin, nawawalan na lang bigla, hindi nagpapaalam, ganon, hindi na bumalik, yung mga ganon. Or yung mga iba nakapatay, for whatever reason, whether murder or in defense of themselves, kaso pa rin yun eh. So, pero yung mga ganong kaso, diversion yan eh. Hindi naman yun ang issue whether honorable discharge o dishonorable discharge o nag-retire o dating sundalo o retired o whatever. Ang issue dyan ay totoo ba yung sinasabi nila na sila yung nagdala, inutusan na mag-deliver ng mga billion-billion mga pera na yan. Okay? Kasi yung panlilihis yun pang-divert eh. Hindi yun ang issue eh. Ngayon, granting na dishonorable discharge sila, etong giniwa na lang ito, honorable to eh. Patriotic duty ito eh. Na pwede nilang himatay eh. Di ba? So ito yung maaring pag-redeem nila sa sarili nila. Granting na nakapatay sila o nag-awol sila. Ito ngayon, para maibsan yung kanilang kasalanan natin sa serbisyo, may pakita yung pagmamahal nila sa kapwa Pilipino, sa bayan, ito na, ginawa na nila. Maski na nailagay sila sa malaking peligro.